What is up mga eyeball? At ito, update lang tayo dito kay Haven 1. Ayan yung airdrop niya dito kay Satoshi App. So mga naipon natin, pwede na tayo ngayon mag-submit ng wallet para pag-claiming na ma-claim natin yung H1 token na naipon natin. Only for 10 days lang. Kapag hindi tayo nakapag-submit, yan, mag-e-end siya ng October 21, mapupunta sa Frozen yung ating inipon na H1 token. So, hindi ko alam kung may claim pa ba natin siya in the future or hindi na. So, iba-iba talaga yung bawat token sa Satoshi App. Tulad nung CTO, ayun, walang KYC. So, dito, ko na kayo, merong KYC dito, mga eyeball. So, meron nga ditong note, only wallet link to the Haven 1 testnet are eligible. So, dito sa site na to, yan, sa Haven 1, punta tayo dito. At ayun, ko-connect nyo lang yung wallet dito. Ako, OKX yung ginamit ko na wallet. So, connect nyo lang yung wallet. Tapos dito, ipapacomplete niya sa'yo yung KYC. So, mababind yung wallet natin dito. Hindi na natin siya ma-unbind. Tapos, naka-KYC pa tayo. So, magpapasa kayo dito ng ID. So, government ID. Ako madalas kong ginagamit yung driver license, passport, o kaya yung voter's ID. Yan. Pag ayaw gumana ng passport, lilipat ko sa driver license. Kapag ayaw ng driver license, yung voter's ID. So, yung sa tatlong yun, di pa naman ako nabibigo. Pag ayaw ng isa, tapos yung isa yung ginamit ko, nagiging okay naman. So, yung ibang ID, kasi UMID ata yung isa. Diba, government ID rin yun. Hindi ko alam kung pwede. Pero kadalasan naman, basta government ID, basta merong address at saka picture, ay yun, madalas nakakapasa yun. So dito na-complete ko na nga yung KYC. Nag-KYC na ako kahapon. So click natin. Kapag naka-X pa yan, click mo lang yung complete your KYC. So ma-reroute ka naman dito sa paggawa ng KYC. So dito kung makikita nyo, ito ko, connect nyo lang yung wallet. Yan, OKX nga yung ginamit ko. Tapos, kapag na-connect na natin yung wallet, i-complete naman natin yung KYC para daw ma-mint natin yung H-passport. Tapos, ito yung dalawa na pinakailangan. Yung pinakauna ay i-scan yung ating muka. So, kayo nyan? Gilid, kanan, kaliwa, tapos nga. So, depende. Pero kadalasan ganon. Nga, tapos may kindat-kindat. Tapos, yung pangalawa naman ay papasa na tayo ng ID. So, yun nga yung gamit ko. Minsan, kapag ayaw gumana ng isa, yung tatlo naman yun, di pa ako nabibigo. Passport, driver license, tsaka yung voter's ID. So, ito, nakapasa naman na siya. So, eto na. You are verified and ready to explore more. So, naka-check na din. So, pwede na natin gamitin yung ating address na nilink natin dito sa Haven 1. Gamitin na natin ang ating wallet. So, copy ko lang. OKX naman yung gamit ko dito. So, nalilito kayo kung anong wallet yung hahanapin nyo. Yung Ethereum lang. Punta lang kayo sa Ethereum, copy nyo yung address. Tapos, punta na tayo doon sa Satoshi App. Pwede na tayo magpasa ng address. Okay, dito sa Satoshi App, punta lang tayo. Dito tayo kasi medyo nanibago na ako dito sa Satoshi App. So, eto, dito sa Asset Summary Dashboard. Tapos, nga pala, dito mga eyeball, kung marami kayo naipon na BTC, parang pwede na ata mag-withdraw. So, napipindot na yung withdraw dito. Napipindot na siya. Maganda, mababa lang din yung minimum transaction fee. So, 0.00001. So, nasa lang, 100 Satoshi. Mura lang yun. Pero yung minimum, kailangan meron kang 0.0002 na BTC dito sa kanilang asset. So, ako 90 lang yung naipon ko. Hindi ko pa yan malalabas. Yung core 1, wala pa. Hindi pa pwede. Yan, OAX. So, ito pa lang tayo sa Haven 1. So, ito yung Haven 1. Link natin yung address. Lagay natin dito. Tapos yung asset password natin dito kay Satoshi App
At ayan, kapag nalagay na natin, click na natin yung H1 link withdraw address. And confirm. At magpapadala ng email verification. Kunin lang natin. So, eto na yung ating verification code. Copy lang natin. Ito. Yan. Tapos balik na tayo sa Satoshi app. Yan. Paste lang natin dito. Yan. Tapos confirm. So, yun mga eyeball, sabi niya is occupied. Pero parang nailink ko na dito yung wallet. So, pag ganon, check na lang natin. Kung bukas, kapag ka hindi nagbago, kailangan na dyan meron ng address. Katulad nung sa CTO. CTO ba yun yung nilagyan natin? Natin. Alam ko CTO yun. So, yan. Inulit ko yung pag-submit uli, mga eyeball. Pag ganun pa din, so, check ko uli yung kung naging okay na ba yung pagka-connect natin ng wallet. So, yun. Yung pangalawang beses, naging okay na. H1 withdraw address link is successfully. So, nag-success na siya. So, yun lang naman hinihintay natin na mag-success. So, yun. Goods na yun, mga eyeball. So, pag pala na kita natin yung ganun, so ulitin nyo lang yung pag-link ng withdraw address.